Yan, sa pagpagpalang gabi po para sa ating lahat at happy Sabbath. Para po sa pagsisimula ng ating pag-awitan, tayo po muna yumuko para sa ating maiksing panalangin. Let's pray. Mabanda dakila po sa lahat, Panginoon, sa gabing ito, patuloy po namin binabalik ang aming papurit. Salamat sa iyong pag-ingat sa amin sa buong salinggo na kalipas. Panginoon, patuloy nawa kami samahan sa aming worship sa gabing ito. Samahan niyo po kami sa pag-aawitan ng mga luhalhati mo namin yung dakilang pangalan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, atin pong awitin sa hymn 105, When the Roll is Called Up Yonder. Sunod pa nating awitin sa hymn 343, All the Way. All
down ikaw. Sit down na. Sunod mo natin awitin sa hymn 335, Anywhere with Jesus. Anywhere with Jesus. Sunod po natin awitin sa hymn 51, I Sing the Mighty Power of God. Para po sa ating opening song, inanyayahan ko po na lahat ay tumayo at ating pong awitin sa hymn 11, Wake the Song. Song of
on us, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old good story, precious name, redeeming love. Wake the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Father, for the mercies of the year, each heart has here we gather, swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breath upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Inanyayahan ko po na tayo pong lahat ay maniklod para sa ating panalangin. Let's pray. Ang manahing banal at po sa asan sa mga langit, maraming salamat po sa mga araw na ito na kami po inyong iningatan at wala po nangyaring masama. Pinapasalamatan din po namin na patuloy niyo po kami binibigyan ng mga blessings and good health at ngayon po ay nandito pa rin po kami sa inyong harapan nagpupulit nagpapasalamat. Panginoon, dadalangin po namin ngayong gabi na ito naway ingatan niyo po kami and bigyan niyo po kami, Panginoon, ng katalinuhan, kaisipan, kalaman upang may maintindihan po kami sa aming mapapakinggan mga mensahe po ngayong gabi na ito. And dadalangin din po namin na mga papunta pa lamang po ay naway ingatan niyo rin po sila. Tulad po sa matiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po sa atin lahat at happy Vesper and happy Sabbath po. God is good all the time. Ayan, akin pong welcome ang ating mga visitors. Kayo po ay welcome dito sa Rampano Church. Ang bahagi ko po sa gabing ito ay tagapagpakilala ng may mga bahagi po at pagkasunod-sunod po ng ating programa sa gabing ito. Tayo po ay pinangunahan ng ating chorister na si Sister Lisa Masong, opening song, Wake the Song, at opening prayer naman po ni Sister Eliza Mascardo. Presider po ng inyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Una po ang mensahe ni Brother June Mascardo and Brother Alvin Mascardo. At mensahe po ng Panginoon na ipagkakaloob naman po ni Pastor Nat Contreras. Ang ating worship po sa gabing ito ay magpapatuloy po ayon sa aking nabanggit. Atin na pong isunod ang special song ni Brother June Mascardo and Brother Alvin Mascardo. Sorry po. Maraming beses na akong nagkamali, naghangad ng mga
bagay at napalayo sa'yo. Ngunit pag-ibig mo sa aking nananatili, di ka man lang nagsasawa, di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y napakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, bumabalik sa'yo, alibukhang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing dilim na ng gabi, ikaw ay paliwanagin na kabutihan mo. At kahit bago pa maisip ang magsisi, kasalanan ko'y iniimo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita ang pag-ibig mo'y nakakahiwaga. Kaya narito ako ngayon, mabalik sa'yo, alibukhang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw, sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Thank you so much, Kuya John, sa awit na pinagkaloob sa Panginoon. Mga kapatid, kagagaling ko lang dito nung araw ng Sabat. So masaya ako lalo't nakarating uli dahilan sa mahabang panahon na rin. Diba kapag iba ang mga ang reaksyon natin kapag Sabado. Minsan sinasabi natin, Sabado na naman. Minsan, Sabado na. Di ba? At pag Friday, minsan pinipilit nating tukuran ng araw kasi marami tayong mga gawain. Pero pagkahapon naman, pilit nating
ibababa ang araw. Di ba? Struggle natin yan, mga kapatid. So, tandaan natin that we are now living in the last days. So, hindi natin may tatanggi yan. So, ibig sabihin, ang panahon ay nagtutumuli, ang sabi ng Biblia, pabibilisin niya ang panahon na para ang bayan ng Diyos ay talagang nais na madala ng Panginoon lahat kung maaari. Pero siyempre, may pagpili ang bawat isa sa atin. At marami tayong mga kapatiran na ang iba ay nanghihina sa pananampalataya. Ang iba na may ayaw na. Hindi naman natin sila pwedeng puwersahin kasi kung pwede lang, marami na akong pinwersa. Hindi naman sila, bagamat inaalalayan natin sila, sinasabihan natin sila, pero talagang hindi, wala tayong magagawa roon. It's the work of the Holy Spirit na i-convince muli sila para sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Only sa aking pagsisiyasat, only are those individual or Adventists na ang kanilang isipan ay nakapundasyon sa banal na kasulatan, iyon ang mga nananatiling Adventista. Kasi kung kung tayo, hindi founded ang ating sa Biblia, mahirap po manatili dito sa Adventista. Sa totoo lang, mahirap. Madali lang sabihin na Adventista ako sa paglalakbay natin, the same as true with the husband and wife, madali lang yung sabihin na noon, sabi ko, nung kami ni Myra ay mag-start pa sa AUP at nauna siya sa akin ng I think 4 years na gumraduate. Kasi nga, nag-work ako. At nung bumalik siya, at after na makagraduate din ako, at parang nakita niya sa akin na parang walang plano ang taong ito. So nakaupo kaming dalawa, tinanong niya ako, ano bang plano mo? Nagulat tuloy ako, nabigla tuloy ako. Sabi ko, uy. At that time, I think, 26 ang aking edad. Nakita niya na walang plano. Sabi niya, anong plano mo? Sabi ko, nabigla rin ako. Sabi ko, iba, adi pakasal tayo? Sabi ko, ha? Sabi niya, ha? O, pakasal tayo. Sabi niya, hindi mo alam ang sinasabi mo. Eh, that time, ang stipend ko, 5,000 sa Tagkawayan, Quezon. Doon ako nauna ng 3 taon. Kaya nakapunta kami sa Katanawan. Kinuha namin yung, nag-crusade si Pastor Torres that time, kinuha namin yung tolda at inilipat sa Tagkawayan, Quezon. Madali lang, mga kapatid, sabihin na magpakasal tayo, maging mag-asawa tayo, pero ang mahirap ay i-sustain yung pagiging mag-asawa natin. Hindi po ba? Kasi maraming mga challenges, Doc. Pero ako'y natutuwa na nakita ko po kayo. Lalo na po, tunay na pangalan ito nito, Doc? Ha? Julius. Okay, Doc, Julius. Kasi ang aking sasabihin ay, nakita ko kaagad ikaw, so nag-iba ako ng aking sasabihin, at gusto kong tawagin kita dito. Halika ako'y masayang-masaya kasi sa iyo. Halika, Doc, halika po. Halika. At isasabi ko sa iyo kung anong gagawin mo in a short period of time. Kasi po, maedad na rin ako. Ayoko nang nasasabihan na si Pastor Contreras habang tumatanda, lalong humahaba yung mga salita niya. Di ba? May mga ganon. Ako gusto kong i-defy yun. Gusto ko na habang ako tumatanda, umiikli na yung aking pananalita. Huwag naman yung buhay. Doc, halika po. Alam niyo si Doc ay, kailan nga ang nabinyagan ikaw, Doc? Last year? Nitong May lang. Dito po kayo sa gitna. Ayan.
in a short minutes lang, 5 minutes, ganyan. Gusto kong ikwento mo sa kanila kung papaano ka humantong na nagpasya kang magpabinyag. Kasi nagulat ako eh. Nagulat ako na siya dumadalo, pero hindi pa pala siya binyagan. Kaya nung nakita ko siya na nagpabinyag, and nag-usap kami ni Didok, ang kanyang may bahay, sabi niya, Pastor, mahabang panahon. Dok, ayoko nang isirain yung moment na ito. Ikaw ang magkwento doon lang kung papaano ka at ilang taon bago ka nagpasya. Nag-umpisa yan nung nasa Oman kami. Actually, nung nasa Oman pa lang kami, yung misis ko talagang pumupunta yan siya sa every Saturday. Hiniling talaga niya na mag-day off para makapunta sa church. Now, since nung kaming dalawa na mag-sweetheart na kami, sinasama niya ako sa church every Saturday. So, tumagal yun ng mga ilang taon. Ganon, ilang taon. Wala naman sa isip ko na magpabinyag or magpaano. Basta, sumasama lang ako hanggang sa natuto ako. Tapos, after ilang taon, tumagal ng 20 plus years. Tapos, lumipat kami sa Caribbean. Nung nasa Caribbean kami, every Saturday talagang bihira kaming magmintis. Magmintis man siguro, once in a blue moon. So, every Saturday talaga kami nandun sa church. And then yung mga ka-church din namin doon, hindi nila alam na hindi ako Adventista. So they thought for a while na talagang Adventista. Until na after 7 years na kami doon, nung nag-decide kami na it's time for us to go home. Kasi it's been 32 years na nasa abroad kami. So yung mga anak namin, lumalaki, gusto naman naming lumaki sila sa environment na kung saan kami nanggaling. Kasi iba ang kultura ng Caribbean. Iba ang kanilang doon. So gusto namin dito sila malaman nila yung kultura ng Pilipino. So dito nga kami sa Fernandez, all the while, lahat sila doon na they thought na talagang Adventist ako. Hindi naman ako pinipwersa ng asawa ko na magpabinyag. So, siya naman naghihintay lang din until na nagkaroon ng crusade. Tapos, inaral nila ako si Pastor Tuting. So ngayon nung one night sabi ni Pastor Tuting na mag-aano siya kung sino ang magpapabinyag. Wala namang pilitan, walang sapilitan. So nung in-announce niya at that day, maraming tao. Nung in-announce niya kung sino ang ganyan, maaaring tumayo. Ako yung unang-unang tumayo. I was convinced and I was very satisfied na ito yung aking dito ako nilagay ng Panginoon. Dito ako nilagay. Dito niya ako dinala. So nung tumayo ako, nagulat sila lahat. Pati si Pastor Contreras, nagulat siya. Ikaw pala ay hindi ka pa pala Adventist. So, doon nag-umpisa lahat. Kaya,
wala naman akong I'm very happy and I'm very satisfied and talagang inaalay ko lahat. Oo. So, nung nabinyagan ako, ika nga iba ito. This is it, So, napakasarap ng feeling. Napakasarap ng feeling. Hindi ko alam na ganito pala. So, nagpapasalamat ako. Lalo na si Pastor Nat. Kasi si Pastor Nat talagang, pag nagkita kami sa Fernandez, talagang, kumbaga, body-body ba? So, I'm very happy na talagang, kay Pastor Tuting, sa lahat ng membro, sa lahat ng, lalo na sa asawa ko. Amen. Kasi siya yung nagdala sa akin talaga kung saan ako ngayon. Talagang anantay ng mahabang panahon. So, maraming salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Pastor. Thank you so much. Okay, tama? Mga kapatid, thank you so much, Doc. Pwede na akong hindi magsalita, di ba? Doon pa lang, nakita na natin na iba't ibang pagkatawag sa atin. Kanya lang, may mga challenges sa buhay natin. Ang sabi ni Ellen White, yung pagpapakabanal ay pahihirapin ni Satanas para sa atin. Pero, ang daan daw tungo sa kapahamakan ay, sabi ni Ellen White, bubudburan niya ng mga magagandang bulaklak para kayo at ako ay dadaan na mas maganda kasi mabango. Pero sabi ni Ellen White, ang dulo nun ay kapahamakan. Siguro sa susunod, si Toby naman ang aking pasasalitain dito. Hindi pa ngayon, Toby. Pero sa susunod, ikaw. Kasi ako'y natutuwa na mula sa pagkabata mo until now, you attended church. Ha? So susunod, pag ako nandito at nandyan ka rin. Ikaw ang susunod. Now look, kaya na sinabi ko, malapit nang dumating ang Panginoon, ako naano din sa aking mga kamag-anak, kasi kami lahat, mula sa first generation, lahat Adventista sila. Ang lola ko sa father side ko ay matibay na Katoliko. Talagang wala, sabi ng tatay ko, wala sa panaginip, wala sa anuman na magiging Adventista sila. Kasi tao sila ng simbahan ng Katoliko. At malakas manabako yung aking lola. At yung lola ko ganun din. Pero nung nabinyagan sa pagiging Adventista, dati yung tabako na nakasiksik lang doon sa dingding at kung gusto niya lang ay kakainin at isisindihan at yung apoy nasa loob, ang hawakan ay nasa labas, pero yung apoy nasa loob. Pero nung na-convert into Adventism, mga kapatid ko, napakatapat ng mga tao. Kanya lang, may mga challenges tayo. Mga kabataan, sa amin ng mga pastor, sa atin lahat, sina-challenge ang bawat isa sa atin habang tayo ay naglalakbay. Pero ang kagandahan, ang Panginoon ay merong ibinigay na sa aking pagbabasa na ito ay magiging ating gabay para sa paglalakbay natin on how to maintain being an Adventist. Kaya niyo po bang ma-maintain ang pagiging Adventista? Ha? Mga kapatid? So, kung ako lang, hindi ko kaya. Kung kayo lang, hindi natin magiging kaya. Sapagkat kapag lumakad tayo, maraming mga bagay na mga challenges, maraming mga tukso sa buhay natin. But thank be to God kasi ibinigay niya ang tatlong bagay na ito. Bagamat ang kasalanan ni David ay hindi natin kasalanan at hindi kagaya ng ginawa natin, but there are 3 principles na magagabay sa atin on how to sustain being an Adventist. Alam ko, ang iba sa atin, nanghina rin sa pananampalataya. Nakaranas din, marahil na mag-backslide, marahil nakaranas ng mga bagay na parang nanghihina na tayo to the point na ayaw na rin natin maging Adventista. Pero merong 3 bagay lang akong sasabihin ngayong gabi na sa tulong ng Diyos, magpapalakas sa atin on how to sustain being an Adventist. Ako man ay lumaki sa Adventistang pamilya, pero nung naglaki, hanggang sa nagbinata, hanggang sa nagkolehiyo, nag-iiba din ng landas. But thanks be to God,
Kasi siya ang ating laging kaagapay. Una, para masustain natin, ang sabi ng Biblia sa atin, sa kasaysayan ni David, sa awit 51, 10, 11, at 12, ang sabi ni David, Lord, create in me a clean heart, O God, and renewed a loyal spirit within me. Si David, matindi ang kanyang kasalanan. Alam natin lahat ang kasalanan ni David. Pero gusto niyang manumbalik sa Diyos. Nung sinabihan siya ni Prophet Nathan na, mahal na hari, ikaw ang taong yan. Nung sinabi niya pa na dapat ang taong yan ay mamamatay. At ang sabi niya, sino ang taong yan na dapat mamatay? Sabi ni Nathan, ikaw, mahal na hari, ang taong yun. The good thing of David is, nung siya ay nagkaroon ng kasalanan, ay inamin niya at humingi siya ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Biruin mo, yung loyal mong sundalo, dahilan sa may ginawa ka sa asawa niya, yung loyal mong sundalo, kinumad mo si Joab, na ilagay sa harap si Uriah, na para mamatay na, para wala na siyang ebidensya. Nung naroon pa sa palasyo, sabi ni Uriah, sabi niya, Panginoon, hindi ko magagawa na ang aking mga kasamahan ay grabe ang labanan, pero dito ako, nagpapakasarap ako, pinapupunta mo ako sa amin, sa aking may bahay. May mga ganito na palang style noon pa, no? Pero sabi niya, hindi ko magagawa. To the point na sana, pinakialaman sana ni Uriah yung sulat na kanyang dala-dala na galing kay Haring David, sapagkat yung sulat na yon, iyon ang kanyang kamatayan. Kaya sabi ni David, ilagay mo si Uriah sa pinaka-intense na labanan, iharap mo para mamatay at mag-report ka sa akin. Yun nga ang nangyari. But after that, David realized his sin, at ang sabi niya, gusto niya manumbalik sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, Panginoon, likhaan mo ako ng bagong, ng malinis na puso at isang kaisipan na lagi na lamang loyal sa iyo. For us to sustain being an Adventist all throughout our pilgrimage in this earth, going to heavenly Canaan, isusustain tayo ng Diyos na Kanya tayo sa araw-araw, lilikhaan niya tayo ng bagong puso at isang kaisipan at puso na magiging loyal sa Kanya. Hindi sinabi ni David na, Panginoon, i-repair mo yung puso ko. Hindi niya sinabi. Panginoon, hindi niya sinabi na ritukihin mo ito. Pero ang sinasabi ni Haring David, please Lord, create in me a clean heart, ang sabi niya. Na para kayang umunawa ng mga circumstances na dumadaan sa kanyang buhay. Pag malinis ang ating puso, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin maintindihan, naiintindihan natin because God is always creating in us every day in our lives a heart, a new heart, and a new spirit. In that way, makakasustain tayo sa paglalakad natin bilang mga Adventista. Problema yung aking anak sapagkat sa August, ang graduation niya ay March, pero magbo-board ng August. Nung tinignan namin ang August 16, sa board niya, sa kanyang board exam, sa medtech, ay Sabado. Sabi niya, nalungkot ako, Papa. No. Bagamat sa pagkatao natin, nalulungkot tayo, pero ito ay paraan ng Diyos kung papaano ka maging tapat sa Kanya, kung papaano ang binasa mo ang buong Biblia at inulit mo pa ulit ang buong Biblia, tinitingnan ng Diyos kung papaano ka natuto sa Kanya sa pangungusap mo sa Kanya. At para lamang tayo lalong makapuntinyo sa ating paglalakad, yung sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, nandito ako every day. I will create in you a new heart and a loyal spirit. In that way, nasusustain tayo ng Panginoon. Right? So, kinakailangan lang ang puso ni Pastor Contreras na minsan mainitin, napadalos-dalos,
na minsan parang akala mo kung sino siya, na mayabang siya, na nagmamalaki siya. Papalitan ng Diyos sa araw-araw. The Lord will create in us a new heart. It's not a replacement. It's not a repair, but a new one created by God. Na maintindihan natin kung ano ang plano niya sa atin. Para maintindihan natin na dapat nating mahalin ang ating mga kapatid. Na para maintindihan natin na dapat tayo maging concerned sa kanila. In that, makakasurvive tayo sa ating araw-araw na buhay bilang Adventista. Pangalawa, in verse 11, sabi ni David, "Do not banish me from your presence, Lord." Sabi niya. Imagine niyo yan. "And don't take your Holy Spirit from me." Sabi niya, Panginoon, huwag mong ilayo ako sa iyong presensya. Kasi kapag wala ako sa presensya mo, nakagagawa ako ng mga bagay na hindi tama. Ibig sabihin, ang buhay ni Haring David, ang kanyang lakas, ay walang iba, kundi sa presensya lang ng Panginoon. Minsan, akala mo matatag na tayo sa pananampalataya. Ang sabi ni Ellen White, may mga tao na kilala natin na kung manindigan ay tila bakal sa kanilang paninindigan, subalit paglaot, nagsipag-alis sa iglesia. Kasi hinanap ko lahat sa panahon ni Ellen White, yung mga umalis na mga pastor na magagaling na mga kasabayan ni Ellen White, pero nagsisipag-alis sila, pero mga Adventista sila, pero nagsisipag-alis sila. Tinahanap ko kung ano ang mga dahilan at bakit sila nagkakaganito. Yung pala, meron lang silang mga personal na mga interes sa kanilang buhay. Lahat sila ng aking tiningnan. Meron silang personal na interes. Meron silang kanilang mga aral. Nang akala nila nakakapagpatibay sa iglesia, kundi yung pala nakakapaghati-hati sa loob ng iglesia. Nalulungkot ako sapagkat marami tayong mga kapatid na sinasabi na ngayon na wala na ang banal na Espiritu. Pero para kay David na siyang malapit sa puso ng Diyos, sinasabi niya na, huwag mo akong alisin sa presensya mo. At kung maaari, Panginoon, parang awa mo na, huwag mong ilalayo ang banal na Espiritu sa akin. Because according to John, the Holy Spirit will convict us, will bring us into truth. Pag wala na ang Holy Spirit, anong mangyayari sa buhay natin? Paano tayo makakalakad sa Panginoon? Paano natin maaalala ang ginawa ng Diyos sapagkat ang gawain ng banal na Espiritu sa atin ay ipapaalala sa atin ang gawa ni Kristo sa buhay natin. Kaya sabi ni David, Panginoon, pag wala sa buhay ko ang banal na Espiritu, wala ako sa presensya mo, ito na ang ikamamatay ko sapagkat ang buhay ko ay sa presensya mo. Meaning, si David ay merong total dependence sa kaniyang Diyos. Kilala niya ang kaniyang Diyos. In that way, masusustain ang kaniyang pagiging hari. Hindi po ba? Kagaya rin natin sa paglalakbay natin, na hindi natin kakayanin ang lahat ng bagay. Si Pastor Contreras ay 53 ng edad. Si Satanas ay panahon pa. Ilang ikot ang 53 sa panahon nung si Satanas ay ginawa ng Diyos. Hindi kaya. Hindi kaya. Pero sabi ni Santiago, makakaya mo lang si Satanas kung lalapit ka sa Diyos. Sabi niya. Sa Santiago 4, kung di nagkakamali sa 7 or 17, ang sabi niya, lumapit ka sa Diyos, kay Kristo, at salangsangin mo ang diablo. And the only thing that we can do in order for us to survive, ma-maintain natin ang pagiging Adventista natin, na kahit may mga hamon sa buhay natin, is to let the Holy Spirit work in our hearts and in our mind. Mga kapatid ko. That's the only way. Wala nang iba, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Yung iba, wala nang banal na Espiritu. Baliktad naman kay David. Si David, kailangan niya ang banal na Espiritu. Sabi ko nga sa kapatid, kung inaaral mo sa atin na wala nang banal na Espiritu, sino paniniwalaan ko sa inyo ni Haring David? Nang sabi ng Biblia, si Haring David ay malapit sa puso ng Diyos. Pero ikaw, gaano ka kalapit? Hindi ka nga nabanggit sa Biblia na malapit ka sa puso ng Diyos, pero si David ay malapit. Pagkatapos sinasabi mo na wala nang banal na Espiritu. Hindi ba't nakakalungkot ito? Pero sabi ni Haring David, in order for us to sustain being an Adventist sa ating paglalakbay, sabi ni David, Panginoon, parang awa mo na.
Huwag mo akong alisin sa presensya mo. At huwag mong alisin ang banal na Espiritu sa akin. Ang last ay ito, in verse 12. Ang sabi niya, restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Ang sabi ng Apokalipsis, sabi ng Panginoon sa isang iglesia, may problema ka. Iniwan mo ang aking unang pag-ibig. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Nang nabautismuhan ako, I think, grade 2 ako, o grade 3, or grade 4. Parang tinitingnan ko ang aking mga kasamahan. Nagngingitian kami, pero I don't know kung bakit bigla sa buhay ko na tumutulo ang aking luha. And I was so in love with Jesus that even though I was just a kid during that time, but I really understood everything and it's very clear for me. The doctrines, the teachings. Pero ang problema pa, paano ko isusustain to sa buhay ko? Masayang-masaya tayo na tayo ay nagdadala-dadalo lagi. Masaya tayo. Subalit paglaot ng panahon, nawawala na ang mga bagay na kasiyahan sa atin kung paano natin tinanggap si Jesus sa buhay natin. Kaya ang sabi ni David, Panginoon, ipaalala mo nga kung paano mo ako niligtas noon, kung paano mo ako ginabayan noon, sa dami ng mga kaaway ko, papatayin ako ni Saul, nariyan ka sa buhay ko. Panginoon, nawawala yung kasiyahan ko doon. Ipaalala mo sa akin yan, ang sabi niya, restore to me the joy of your salvation, ang sabi niya. In that way, ito ang isang paraan ng Diyos na ipaalala sa atin kung ano ang ginawa ng Diyos sa nakaraang buhay ng bawat isa sa atin. In that way, masusustain natin. Ang sabi ni Ellen White, wala tayong dapat ikatakot saan? Sa hinaharap. Maliban na makalimutan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ng buhay natin lahat, sa nagdaang panahon. Kung paano kanya iningatan noon, manatili ka roon, maging masaya ka roon, alam mo, lalo itong magpapatatag sa iyo, magpapatibay sa iyo. Hindi ako natatakot sa future. Unless matakot lang ako kung malimutan ko kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko, sa nagdaang buhay ko. Alam nyo, at takot ang tao sa dalawang bagay. At nakatala sa Hebrews chapter 13, verse 5. Dalawa lang bagay. Itakwil ka, forsake, at iwanan ka. Yan lang ang masakit para sa atin. Yung kilala kita, pagkatapos lumapit ka sa akin, hindi kita kilala, or itatakwil ka. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, sapagkat ako ay the same. In Hebrews chapter 13, verse 8, ako, Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Mga minamahal mga kapatid, bagamat struggle tayo sa paglalakbay natin, at nagsisikap tayo sa tulong ng banal na Espiritu na para ma-preserve natin yung pagiging Adventista natin, na makita sa atin ang tunay na aral ng pagiging Adventista. Pero may mga challenges tayo, may mga struggle tayo, pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay lilikhaan tayo ng bagong puso araw-araw. Huwag kang mag-alala. Makakasustain tayo. You know why? Because the Lord has given us the Holy Spirit. Mga kapatid, makakasustain tayo. Bakit? Sa dahilang laging ipaalala
ng banal na Espiritu kung papaano ka ginabayan ng Diyos sa nakaraang buhay mo, mapa sa ngayon at maging sa future. On that way, lalakad tayo na merong katapatan sa ating Panginoon. Pwede ba tayong masustain natin ang pagiging Adventista natin? Oh yes. Oh yes. Hindi sa atin, kundi sa Panginoon. That once again, He will create in us a new heart. He will provide us the Holy Spirit. And He will make us remember all the providence of God in the past sa ating buhay. Then, magiging masaya tayo. Magiging masaya ang ating paglilingkod. Pagsasamba tayo, naintindihan natin ang lahat ng bagay. Merong katuwaan, merong kasiyahan. It's because God is with us. At harinawa, sa paglalakbay natin, sa dulo, sama-sama tayong lahat. Makikita-kita tayo sa langit na bayan. Hindi lamang tayo, kundi ang ating ding mga mahal sa buhay. Because God sustain us in this pilgrimage. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bilang tugon po sa napagandang mensahe na ating napakinggan ngayong gabi, inayahan ko po lahat na tumayo. Ating awitin, ating closing song, I Will Sing of Jesus' Love. I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me for a led. God was our God of Calvary. I will sing of Jesus' Maraming salamat, Panginoon, na sapagkat alam nyo na kami ay may hina. Nariyan kayo sa amin palagi araw-araw, na sinusustain nyo ang aming paglalakbay bilang mga Adventista tungo sa langit na bayan na inyong inihanda sa amin. At sana, patuloy mo kaming isustain hanggang sa inyong ikalawang pagparito. Pakaingatan po kami at pagpalain kami, ibalik kami sa kinabukasan na taglay ang buhay at kalakasan na patuloy kami magpupuri sa inyo. Maraming salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.